Bali, importin na na. Itangin ka na. Itangin ka. Di ka awang buwan ko. Pahiran. Pagyan daw. Luwag mo na. Ito na ba? Ito na ba? Ito na sinigo. Maraming ko. Wala ito na lang naman. Bapa! Ito po ang kwento ng ating kababayan na listeners o dyan sa may paghangan aliw sa North Cotabato na si Mr. Moina. At si RP. Binabati ko po kayo ng isang napakagandang hapon. Alam mo po, Ate RP, tulad ng iyong mga letter sender sa iyong programa, ako man ay may kakaibang kasaysayan sa buhay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mr. Mon. May asawa at kasalukuyang naninirahan sa liblib na buog ng paghangan aliwasan. Kasaysayan ko po, Ate RB, ay tungkol sa aking pamilya. Ate RB, kinagisnan ko po ang hirap ng buhay. Lalo pat ang aking mga magulang ay hirap din. Hirap na hirap upang matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya. Ang aking ama ay isang hamag na magsasaka lamang na siyang inaasahan ng aming pamilya. Kilala po ang aking ama sa aming lugar at nire-respeto dahil may paninindigan at handang ipaglaban ang karapatan bilang isang Muslima. At si Arby pangarap po ng aming ama na makapagtapos kami ng pag-aaral. Opo, Ate RB. Naunawaan ko po kung gaano kahalaga ang edukasyon sa isang tao. At nung ako'y nasa sekundarya pa lamang, talaga namang sobrang hirap. Napakalayo ng aming tirahan sa aming paaralan. Kaya halos sa lahat ng pagkakataon ay lagi po akong huli sa pagpasok sa tuwing umaga. Dahil bago pa man ako pumasok, ay nagsisikap po akong matulungan ng aking ama sa gawain niya sa bukid. Dahil bilang isang panganay na anak, hindi ko po kayang pagmasdan na lamang ang aking ama sa kanyang gawain. Kaya bawat araw na pumapasok ako, nagtataka ang aking guro kung bakit palagi na lang akong nahuhuli sa klase. Subalit sa tuwing tinatanong ako ng aking guro, pinapaliwanag ko po sa kanya na malayo ang aming bahay. Ngunit Ate RB, dahil siguro sa palagi na lang, kaya siguro mahihirapan ng maniwala ang aking guro kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Isang araw habang ako'y nagpuputol ng kahoy,
may narinig akong paparating na grupo ng mga tao na nag-uusap. At nung akin ang lingunin ay nakita ko po ang aking guro at ibang kong mga kaklase. At tinatanong po sa kapatid ko kung nasaan ako. Sa oras na yun, gusto ko pong magtago at umiwas sa kanila. Dahil hiyang-hiya po ako. Subalit, wala po akong magagawa. Tinawag ako ng aking guro sa sambit ang salitang, Mr. Mon, huwag kang mahiya. Huwag mo kaming iwasan. At humingi po siya ng patawad sa akin. At ang sabi niya sa akin, Ate Harvey, ngayong nakita ko na ang tunay na dahilan kung bakit palagi kang huli sa klase. Huwag kang maghalala. Uunawain ko ang mga pagkukulang mo. Sa mga oras na yun, Ate Harvey, hiyang-hiya po ako. Dahil nakita ng aking guro at ng aking mga kaklase ang aming pamumuhay. Subalit wala akong magagawa, pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kaya lang, Ate Harvey, pumapasok po ako. Ramdam kong kinakaawaan nila ako. Bakit po, Ate Harvey, na hirap po akong tanggapin? Dahil kahinaan ko po na kinakaawaan ako ng ibang tao. Kaya dumating sa punto na nagdesisyon akong huminto sa pag-aaral. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko na ipagpipilitan pa itong napakahirap na buhay namin. Parang pilitin ko pa talagang makapag-aral. Kaya mas pinili ko na lang na tulungan sa pagsasaka ang aking ama. Nagtanim po kami ng mais, gulay, at kung ano-ano pang pananim para sa aming ikabubuhay. Isang araw, at tandang-tanda ko pa, July 29, 2013, alas 9 ng umaga, araw ng Lunes noon, Ate Harvey. Hindi ko po makakalimutan ang mga araw na iyon. Ang araw na iyon ay nagdulot ng hapdi at kirot sa aking puso at sa aming pamilya. Ang araw na iyon ay magkasama ang aking tatay at ang aking nanay sa bukid. Hindi na po ako sumama ng mga oras na iyon dahil masama po ang aking pakiramdam. Ewan ko ba, araw na araw naman Sinasabayan ko nagising ang aking tatay para samahan sa bukid. Pero sa araw na iyon, ang bigat-bigat ng aking katawan. Kaya hindi na po ako sumama. At nung pauwi na po sila, Ate Harvey, bigla po kaming nakarinig ng putok ng baril. Sunod na putok ng baril, Ate Harvey, na ikinabahala po namin. Dahil yung direksyon ng putok ng baril ay nasa direksyon ng lugar kung nasaan ang
aking mga magulang. Hanggang sa maya-maya ay dumating po ang aming nanay. Pagod na pagod sa kakatakbo. Tulala, takot na takot. At hindi mo malaman kung aluha o pawis dahil sa basang-basa ang kanyang mukha. Tanong po ako ng tanong sa kanya kung ano yung narinig naming putok at kung anong nangyari at nasaan si ama. Bakit hindi mo siya kasama? Subalit nanginginig po ang aking ina. Hanggang sa mabigkas niya. Anak, puntahan niyo ang tatay niyo. Dahil may nangyari sa kanya. Nagulat ako, Ate Albi. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Pumasok agad sa isip ko. Marahil yung putok na narinig po namin. Dali-dali namin pinuntahan kasama ang aking mga kamag-anak at mga kapitbahay. Pinuntahan kung nasaan ang aming ama. At narating po namin ang kanyang kinalalagyan. Kitang-kita ko po, Ate Harvey, na nakahalusay ang aking ama sa damuhan, duguan, at wala na itong buhay. Sa mga oras na yun, Ate Harvey, patiwahin ko'y para ako'y pinagtakluban ng langit at lupa sa sobrang sakit. Ay, hindi ko mapigilang umiyak at sumigaw. Alam mo yun, Ate Arby, wala naman po akong nakikitang dahilan para kitilin ang kanyang buhay. Ang tanging nagawa na lang namin, Ate Arby, ay pagtulungang buhatin at dalhin sa bahay ang labi ng aming mahal na ama. Habang pauwi kami, dala-dala ang kanyang bangkay. Tinatanong ko ang aking nanay kung sino ang gumawa nito sa aming mahal na ama. Ang tanging sabi ng nanay ko, kitang-kita ng kanyang dalawang mata kung paano brutal na pinaslang ang aming ama. Ang nasabi yun ng aking nanay, pumasok sa isip ko na kailangan kong magpakatatag at lakasan ang aking loob. Dahil na rin sa ako ang panganay na anak. Nababanahan ko na rin, Ate Arby, na may bagong hamon at yugto sa aking buhay na kailangan kong harapin. Ate Arby, matagal na panahon kaming naghintay na makamit ang hustisya sa nangyari sa aming ama.